Sa bayan ng Capiz, may isang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Tasio. Kilala ito sa pagiging magaling na manggagamot. Lahat ng may karamdaman na pumupunta sa kanya ay agad-agad ring gumagaling, lalo na ang mga nababarang o nagkukulam. Kung kaya't maraming mangkukulam at mangbabarang na may mga maiitim na kapangyarihan ang gustong wakasan ang buhay nito. May mga sumubok ng kulamin o patayin siya, pero lahat ito ay baliwala dahil sa taglay nitong kakaibang enerhiya. Hindi lang sa panggagamot ang kayang gawin ng manggagamot dahil nakakausap at nakikita niya rin ang mga laman lupa. Karamihan dito ay nagiging kalaban niya, ngunit nabibigo lamang ang mga ito. Isang araw, habang abala sa panggagamot si Lolo Tasio, ay may isang batang babae ang bigla-bigla na lang lumapit sa kanya at nagmamakaawang tulungan raw ni Lolo Tasio ang kanyang ina dahil may nangyayari raw dito. Hindi maintindihan noon ng manggagamot ang ibig sabihin ng bata, kung kaya't pagkatapos nitong manggamot ay dali-dali itong pumunta sa kung saan ang bahay ng bata. Ngunit habang patungo sila sa bahay ng batang babae, ay may nararamdamang maitim na kapangyarihan si Lolo Tasio sa kanyang paligid. Nasa may pintuan pa lamang noon si Lolo Tasio, pero may malakas na puwersa ang tumataboy sa kanya. At rinig na rinig ni Lolo Tasio ang nakakagimbal na tawa ng ina ng bata. Nang tuluyan ng makalapit si Lolo Tasio sa kinaroroonan ng ina ng bata, ay may nakita itong nakapalibot na itim na usok sa katawan ng babae. Hindi mawari ng matanda, pero kakaiba ang lakas at kapangyarihan ang nararamdaman niya sa babae. Tinignan ni Lolo Tasio kung ano ang dahilan ng pagiging marahas ng babae. Ngunit sa bawat paghawak niya sa palapulsuan ng ina ng bata ay mas lalo itong lumalakas. At doon nalaman ni Lolo Tasio na mahihirapan siya sa magiging kalaban niya. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay noon pa lamang makakasagupa si Lolo Tasio ng kakaibang itim na kapangyarihan. Kung kaya't may mga dasal at orasyon na ginawa si Lolo Tasio, ngunit hindi iyon naging madali dahil tinatalo ng itim na kapangyarihan ang bawat orasyon na kanyang sasambitin. Nang madilim na at lumabas na ang buwan, ay bigla na lamang nawala ang itim na usok na bumabalot sa ina ng bata. Ang akala nga'y natalo at naiwaksi na niya ang kalaban, kung kaya't panatag itong bumalik sa kanyang tahanan. Ngunit habang naglalakad si Lolo Tasio at tanging maliit lang na flashlight ang gamit niya, ay naramdaman na naman nito ang malakas na enerhiya sa kanyang paligid. Dahil doon ay huminto sa paglalakad si Lolo Tasio at nakiramdam ng mabuti. Ngunit maya-maya sa hindi inaasahang pangyayari ay nabalot siya ng itim na usok. Walang nagawa ang lakas ni Lolo Tasio dahil kakaiba ang lakas nitong taglay. May sinambit na orasyon si Lolo Tasio dahilan ng pagkawala ng malakas na enerhiya sa paligid nito.
Sa mga sumunod na araw ay naging kakaiba ang lahat. Marami ang nagkakasakit sa hindi malamang dahilan. Kapag nawawala ang liwanag ng buwan sa kalangitan, ay may bigla na lang itim na usok ang pumapasok sa katawan ng mga tao. Dahilan ng pagkawala ng mga buhay nito. Dahil hinihigop nito ang enerhiya ng bawat taong mapapasukan nito. Kaya nabahala ang lahat sa mga nangyayari. At halos lahat ng tao ay nagtatanong kay Lolo Tasyo kung ano nga ba ang nangyayari, ngunit walang maisagot ang manggagamot. Dahil kahit siya ay hindi alam kung ano nga ba ang itim na usok na iyon. Marami rin ang nagpapagamot sa kanya pero hindi na niya ito mapagaling-galing. Hindi alam ni Lolo Tasyo ang nangyayari, ngunit isa lang ang nasisiguro niya, mapanganib ito. Lumipas ang mga araw. Marami na ang mga taong galit na galit kay Lolo Tasyo dahil wala na itong nagagawa sa sakunang nararanasan nila at wala na rin itong nagagawa upang maisalba ang buhay ng mga tao. Nawala na ang tiwala ng mga taong bayan kay Lolo Tasyo. At ito ang dahilan kung bakit mas lalong naging malakas ang kapangyarihan ng itim na usok. Isang umaga ay napagpasyahan ni Lolo Tasyo na muling bumalik sa dating bundok upang doon ay muling hanapin ang babaeng nagturo at nagbigay sa kanya ng mga orasyon. Nang makarating si Lolo Tasyo sa bundok, ay hinintay muna nitong sumikat ang liwanag ng buwan upang doon ay muling makita ang kanyang hinahanap. Nang makita na niya ang babae, ay walang pagdadalawang isip ito na sinabi ang kanyang gusto. Ngunit tinanong siya ng babae kung bakit kailangan niya pa ng mga orasyon at karagdagang lakas. Nang sabihin ni Lolo Tasyo ang dahilan, ay bigla na lang natigilan ng babae na animoy para itong natakot. Nabuhay na siya. Muling malalagay sa panganib ang buhay ng mga tao dahil sa kanyang kasakiman. Saad ng babae kay Lolo Tasyo. At doon nalaman ni Lolo Tasyo na isang sinaunang mangbabarang ang nanggugulo at kumukuha ng buhay ng mga tao. Muling nabuhay ang katawan ng mangbabarang dahil sa patak ng dugo na inalay ng isang batang babae. Kung kaya't kailangan raw mahanap ni Lolo Tasyo ang batang babae upang muling mamatay ang sinaunang mangbabarang. Yun na lamang raw ang tanging paraan upang magapi at wakasan ang itim na kapangyarihan ng sinaunang mangbabarang. Kung nasaan ang kadiliman, nandoon ang liwanag. At kung nasaan ang kaliwanagan, nandoon ang kadiliman. Saad muli ng babae kay Lolo Tasyo bago ito lumisan. Hindi maintindihan ni Lolo Tasyo ang ibig sabihin ng babae. Muling pinag-aralan ni Lolo Tasyo kung papaano papalakasin ang kanyang orasyon para labanan ang sinaunang mangbabarang. Nang lumakas na ang mga orasyon ni Lolo Tasyo, ay muli silang nagkaharap ng itim na usok.
Isang dalagita ang muling sinapian ng itim na usok. Pinalibutan ng asin ni Lolo Tasyo ang katawan ng dalagita at doon isinagawa ang kanyang orasyon. Nang unti-unti nang maiwawaksi ni Lolo Tasyo ang itim na usok sa katawan ng dalagita, ay biglang may pumalibot sa kanyang liig. Dahilan ng panghihina at panghihina ng orasyon ni Lolo Tasyo. Ngunit hindi nagpadaig si Lolo Tasyo at muli niyang sinambit ang kanyang mga orasyon at doon ay unti-unting naglaho ang enerhiya ng itim na usok. Sa di kalayuan ay may nakitang nakamasid na bata si Lolo Tasyo at isa itong batang babae. Pagkakita nito sa matanda ay bigla itong tumakbo habang tumatawa ng napakalakas. Hinabol ni Lolo Tasyo ang bata ngunit bigla na lamang itong nawala. Hindi mawari ni Lolo Tasyo ang figura ng batang babae dahil nakasuot ito ng itim na damit. Pero alam ng manggagamo na ito ang batang kanyang hinahanap. Ngunit alam din ni Lolo Tasyo na mahihirapan siya dahil alam nitong binabantayan iyon ng sinaunang mangbabarang. Naghintay ng isang pagkakataon si Lolo Tasyo at ang kanyang hinintay na pagkakataon, yun ang pagsikat ng kabilugan ng buwan. Pero bago sumikat ang kabilugan ng buwan, ay inihanda ni Lolo Tasyo ang kanyang sarili. Alam kasi ni Lolo Tasyo na makikita niya ang mambabarang sa paglitaw ng sinag ng buwan. Pero nagkamali siya dahil isang malakas lamang na enerhiya ang nararamdaman ni Lolo Tasyo sa kanyang paligid sa paglitaw ng sinag ng buwan. Ngunit nang matabunan ng ulap ang sinag ng buwan, ay doon na nasilayan ni Lolo Tasyo ang itim na usok. Umupo si Lolo Tasyo at marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman nitong mabuti ang itim na usok sa kanyang paligid. Muling binigkas ni Lolo Tasyo ang kanyang orasyon. At dahil doon ay mas lalong pinalakas ng itim na usok ang kanyang kapangyarihan. Sa nakuhang pagkakataon ay biglang sumikat muli ang liwanag ng buwan at doon ay nahuli ni Lolo Tasyo ang itim na usok na bigla na lang naging isang pangit na matandang babae. Nakakatakot ang tsura nito at may mga lumalabas na itim na bulati sa katawan nito. Naglaban ang dalawa ngunit malakas ang enerhiyang nanggagaling sa matandang sinaunang mangbabarang. Ngunit ang napansin ni Lolo Tasyo na unti-unti itong nanghihina sa liwanag ng buwan. Nang madali na niyang magagapi ang matandang mangbabarang, ay bigla na lamang natakpan ng ulap ang sinag ng buwan. Kaya muling lumakas ang kapangyarihan ng sinaunang mangbabarang. At wala nang sapat noon na kapangyarihan si Lolo Tasyo upang labanan ang matandang mangbabarang. May binigkas na mahika ang mangbabarang at unti-unting binabalot ng itim na usok si Lolo Tasyo. Nang malapit ng balutin ng itim na usok si Lolo Tasyo, ay muling nagpakita ang sinag ng buwan at doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Lolo Tasyo kaya sinaksak niya ng punyal ang sinaunang mangbabarang. Nabigla na lang naging usok at nawala sa ere. Dahil doon ay hindi na nag-aksaya ng oras si Lolo Tasyo.
Muli niyang hinanap ang batang babae ngunit nabigo siyang mahanap ito. Tumingala si Lolo Tasyo sa kalangitan at naalala niya ang sinabi ng babae sa bundok na nasa kadiliman ang kanyang hinahanap. At walang pagdadalawang isip na hinanap ni Lolo Tasyo ang kinaroroonan ng batang babae. Hinanap niya kung sino ang susunod na biktima ng mangbabarang. Sa isang maliit na kubo sa may talahiban ay doon niya nakita ang kanyang hinahanap. Napakalakas na puwersa ang sumalubong sa kanya at alam nitong habang tumatagal ay mas lalong nagiging malakas ang sinuunang mangbabarang dahil sa mga enerhiyang nakukuha nito sa mga tao at ito ang dahilan ng paglakas ng kapangyarihang itim ng mangbabarang. Sa pagkakataong iyon ay may sinambit na orasyon si Lolo Tasyo. Sa kanya kinuha ang itim na tela at inilagay sa dalawang kamay ng biktima. Palakas ng palakas ang hangin at ang enerhiyang nasa paligid at sa katawan ng biktima. Kung kaya't pinakiramdamang mabuti ni Lolo Tasyo ang presensya ng batang babae. At mula sa malayo ay doon nakatayo ang batang babae na nababalot ng itim na tela. Hindi na nag-aksaya ng pagkakataon si Lolo Tasyo. Nakontrol niya ang galaw ng batang babae sa pamamagitan ng itim na telang nakatali sa biktima. Nakuha niya ang batang babae ngunit ito'y nababalot ng itim na kapangyarihan. Alam ni Lolo Tasyo na anumang oras ay muli niyang makakalaban ang sinaunang mangbabarang. Kaya naghanda ng isang bilog si Lolo Tasyo na napapalibutan ng mga kandila at doon niya inilagay ang batang babae. Habang inihahanda niya ang kunyal ay biglang pidlat ng napakalakas dahilan ng pagkawala sa bilog ng batang babae. Lumipad ito sa ere ngunit wala nang malay ang katauhan nito dahil kontrolado iyon ng itim na mangbabarang. Mas lalong lumakas ang enerhiyang nasa katawan ng batang babae. Dahil doon ay sinambit na ni Lolo Tasyo ang isang napakalakas na orasyon. At ang enerhiyang bumabalot sa katawan ng batang babae ay unti-unti nang humihina. Doon nakakuha ng pagkakataon si Lolo Tasyo. Kinuha niya ang punyal at sinugatan niya ang palapulsuan ng batang babae. Saka ito kumuha ng isang kakaibang bote. At doon niya ipinatak ang unang dugo. At doon na nakawala ang batang babae sa kamay ng sinaunang mangbabarang. Muling gumawa ng isang bilog si Lolo Tasyo at doon niya inilagay ang boteng naglalaman ng dugo ng batang babae na nakita nitong nababalot ng itim na kapangyarihan. Tinatakan iyon ni Lolo Tasyo ng kanyang dugo habang may isinasagawang orasyon. Ngunit biglang nagpakita kay Lolo Tasyo ang sinaunang mangbabarang at agad-agad nitong ginamitan ng itim na mahika si Lolo Tasyo dahilan ng pagkawala nito sa bilog at ang boteng naglalaman ng dugo ng batang babae. Nilabanan iyon ni Lolo Tasyo ngunit napakalakas ng kapangyarihan ng sinaunang mangbabarang. Nang unti-unti nang nanghihina si Lolo Tasyo ay biglang sumikat ang liwanag ng buwan sa kalangitan. Hindi magawang makaalis ng itim ng mangbabarang dahil natatalo ng liwanag ng buwan ang itim nitong kapangyarihan. At doon ay nakakuha ng pagkakataon si Lolo Tasyo upang muling maibalik sa kinahihimlayan ang sinaunang mangbabarang. Dali-daling kinuha ni Lolo Tasyo
ang boteng naglalaman ng dugo ng batang babae at pinatak iyon sa bibig ng mangbabarang. Doon ay biglang kumawala ang isang napakalakas na puwersa sa katawan ng mangbabarang at bigla na lamang itong naglaho at ang tanging naiwan na lamang ay ang itim nitong balabal. Dali-dali ni Lolo Tasyo na ibinalot iyon sa batang babae, dahilan ng muling pagkakaroon ng malay nito. Muling nanumbalik ang katahimikan ng mga tao at muli rin nanumbalik ang pagtitiwala ng mga tao kay Lolo Tasyo. Wakas.